Have a great day online, buddies. Ngayong gabing ito, kahit medyo malat ako, sasagutin ko yung mga katanungan ninyo sa isa nating vlog dito sa YouTube, ano? Yung ating vlog na may pinamagatang mga dapat mong malaman bago mag-transfer ng school. 1 month ago, may 303 views tayo at I think it's 29 comments, ano? Yung kanyang thumbnail ay ang sagot ko. Okay, ito. Yung mga tanong dito sa ating vlog na ito. Ang mga sasagutin kong mga katanungan ito ay maaaring makatulong sa problema ng mga mag-aaral sa bawat struggle nila. Kung paano sila mag-survive sa isang paaralan o kung paano sila lumipat ng ibang paaralan na nasa legal at nasa tama. Okay, ang sabi rito, tawagin natin ang unang subscriber natin na nagtatanong. Tawagin natin siyang si Chris. Okay, sabi niya, Sir, tanong ko lang po if makaka-transfer ba ng school kahit college, okay, kahit second sem na ng college ka magta-transfer. Okay, kung ikaw ay magta-transfer for the second sem, pwede naman yan. Okay, mag-inquire kayo sa isang paaralan, university or college. Ang kailangan mo lang ay matapos mo siyempre ang isang semester. At yung isang semester na ito ay siyempre may binunga yung mga pag-iihirap mo. Mayroon kang EOR dyan or Certificate of Grades at bibigyan ka rin nila ng Honorable Dismissal. Yung dalawa na yan, mahalaga yan. Kung may mga clearances, doon na lang sa school yun para i-release yung mga documents mo na yan. Yan lang ang kailangan mo, Chris, ha? Okay. Okay, yan kita sa kapupusuan. Next question galing kay Zion. Okay. Zion, hello sa iyo dyan. Sabi niya, hello po sir, very helpful po ang channel nyo. And I hope mag-grow po ang channel nyo. Keep uploading. May tanong kaya siya? Okay, may question siya. Ito. Salamat anak. Salamat sa pagtutok mo sa channel natin. Okay. Sabi rito ay may question daw siya. Need po ba i-clear ang INC po bago makuha ang TC or NTOR? Okay. So, unang tanong niya, sasagutin natin. Kung ikaw magta-transfer, hindi mo na kailangang i-clear pa yung INC mo. Incomplete ka na dun eh. So, doon sa paaralan o college, university na lilipatan mo, ibibigay mo yung credential o yung papeles na hawak mo, kagaya ng Certificate of Grades. Kung may mga INC dyan, may mga failed dyan, present mo pa rin yan. I-credit naman nila yung mga subjects or yung mga units na naipasa mo. Okay, doon mo na lilinisin yung account mo o yung pangalan mo about sa grades na yan sa isang o sa lilipatan mong paaralan. Mag-inquire ka pa rin para na sa ganun ay mas lalong malinaw. For now, bibigyan lang kita ng idea. Number 2, need po bang makipag-coordinate sa previous advisor and college dean or didiretso na sa registrar's office? So, pwede kang dumiretso sa registrar's office kagad kahit hindi ka na makipag-coordinate doon. Ngayon, kung may mas malaking problema, pwede namang i-direct ka nung registrar's office sa may administrator. Okay? Kaya sa president ng college. Okay? Ngayon naman, ang isa nating katanungan ay mula kay Elvis. Okay, Elvis, hello! Sabi niya, hi po sir. Pwede lang po bang magtanong? Pwede na po bang mag-aral o mag-enroll kahit na first grading exam week na po ngayon? Balak ko po kasing sa probinsya mag-school pero hindi natuloy dahil walang pamasahe. Kaya nagbabakasakali lang po akong pwede po bang pumasok kahit exam week na ngayon? May way po ba para makahabol or bawal na po talaga? Grade 10 na po ako ang papasukan ko. Okay. Ito lang masasabi ko sa inyo, kung examination week, meaning to say, nandun ka na sa tip, nandun ka na sa dulo ng grading, ay hintayin mo munang ma-release o makuha yung resulta nung grading na yun. For example, first grading or second grading. Hintayin mo munang ma-release yung grades mo. Kasi yung grades mo, kahit first grading lang yan or second grading, nakalagay yan sa card mo, magagamit mo yan sa pagta-transfer mo. Hahanapin yan ng receiving school o yung school na lilipatan mo. Hahanapin niya yan. Okay. Mag-exam ka lang. Okay. Laban lang. Okay. Thank you, Elvis, ha. Next question. Galing ito kay Tricia. Okay, Tricia. Hello sa'yo. Shout out sa'yo yan. Sabi niya, good day po, sir. Ask ko lang po. Yan na. First year po ako. Ngayon, bala ko po kasi sana mag-shift ng course from industrial technology to education next school year. Pwede po kaya yon? Same school din po. Paano po kaya yon? Babalik po kaya ako sa first year ulit? Oh, ganda ng tanong niya. Kung ikaw mag-shift ng course
from industrial technology to education or your Bachelor of Science in Education, pag-teacher, pwede naman yan. For as long as you will be completing or you will have a complete document gaya ng transcript of record or certificate of grades na kompleto mo according to the requirement of the next course na pipiliin mo. For example, education, galing ka ng industrial technology. Kung ano yung pasok na units or subject dun sa education na course, yun lang i-credit nila. Kung hindi sasapat ito, maaaring hindi ka nila i-admit as shifter o yung nagsi-shift ng course. Alright. Alam ko may tanong ka pa rito. Sabi niya, dagdag na tanong din po. What if tinuloy ko po yung course ng Industrial Technology 4 years? Tapos, gusto ko pa po magturo. Pwede po ba yun? Yes, pwede. Okay. Pwede ka magturo kahit na ikaw ay graduate or kahit na ikaw ay hindi graduate ng education. May mga course na kagaya ng ICT, kagaya ng criminology, kahit anong kurso, engineering, pwede sila magturo. Okay? Saan sila magtuturo? Pwede sila mag-apply sa DepEd for as long as makakuha kayo ng educational units required. At after passing the board examination, you can be teacher in senior high school or high school. Basta aral lang ng aral after your first course. Okay? Kung sa college naman, mag-aaral ka magtuturo ka sa college or mga university, kailangan may master's degree ka. Mag-EMA ka muna. Okay, yung tinatawag natin kukuha ka na muna ng graduate study. Okay, magtitake ka ng graduate study. Okay? So, sana nasagot ko yung tanong mo, Tricia. Okay, ganda ng tanong mo na yun. Okay, siguro ito last question, ano? Mula ito kay Jamil. Jamil, good evening sa'yo. Sabi niya, tanong ko lang po, balak ko po sana mag-drop. Balak ko sana mag-drop out sa university na pinasukan ko, tapos balak ko rin po mag-enroll sa ibang university. Ano kaya ang pwede kong gawin para maka-enroll sa ibang university? Jamil, ito ang sagot natin. Kung mag-enroll ka sa ibang university, you need to request. Okay, bago ka pala mag-request, ito bago. Mag-inquire ka muna dun sa lilipatan mo. Tanong mo sa kanila kung ano yung mga requirements. And then after knowing the requirements, expected na natin yung certificate of grades niyan, saka honorable dismissal. Expected na natin yan. Okay? So, pagka nalaman mo kung ano yung mga requirements nila, mag-inquire ka na dun sa, or mag-request ka na dun sa kasalukuyang college mo or paaralan mo. Mag-request ka na ng certificate of grades, mag-request ka na ng honorable dismissal. After releasing that, wala pang isang linggo yan, marirelease yan. You can go to your next college. Okay? Sana nasagot ko yung tanong mo, Jamil. Masyadong marami na ako nasagot sa araw na ito. Baka ma-board na sila sa mga katanungan. Pero anyway, alam naman ng mga subscribers natin na malupit tayo pagdating sa pagsagot. Ibig sabihin malupit ay napagsasabay-sabay natin ang mga katanungan nila. Talagang pinapanood nila yung mga sagot, pinapakinggan nila. Okay, pinagsasabay-sabay natin sagutin yung mga katanungan nila. Hindi tayo nababahala dyan. Kahit nasabihin natin ano yung laman na susunod, hindi ko na kailangan mag-preview pa. Okay, that's all for this day. Always remember that every human is a student in this giant classroom called life. Thank you. Maestro Bino Lessons.